hapon po sa ating lahat. Andito na naman po ang inyong DJ Lala, ang pilingirang DJ ng social media. Heto at sabay-sabay po nating tunghayan ang buhay pag-ibig na ipinadala ng ating letter sender for today na itinago ko sa pangalang Mona. Dear DJ Lala, itago niyo na lamang po ako sa pangalang Mona. 28 taong gulang na po ako ngayon at nandito po ako sa Cebu naninirahan. Isa po ako sa mga followers ninyo at natuwa po ako nang malaman ko na may ganitong content na kayo. Nagsimula po ang buhay pag-ibig ko nung makilala ko si Elmer. Parehas po kami nag-aaral sa kolehiyo at parehas po kami ng kursong kinukuha noon. Naging magkasintahan po kami ni Elmer, sabay po kaming nagtapos at sabay rin po namin inupad yung aming mga pangarap. At nung parehas na nga po kaming may magandang trabaho ay napagpasyahan na po namin na ang magpakasal. Civil wedding po kami noon at nag-iipon din po kami para sana sa aming church wedding. Masayang-masaya po ang pagsasama namin bilang mag-asawa. Pero ang lahat po ng yun ay biglang nagbago makalipas ang ilang taon dahil hindi po kami nabibiyayaan ng anak DJ Lala. Nagpatingin po kami sa espesyalista at ang nakakalungkot po na balita doon ay tinapat po kami ng doktor na malabo na daw po na magbuntis pa ako. Magmula nga po noon ay biglang nagbago si Elmer sa akin. Gabi-gabi na po siyang umuwi ng late at kung minsan ay lasing pa. Nawala na din po siya sa akin ng oras. Parang magkasama kami sa bahay pero ang lamig-lamig na ng pakikitungo niya sa akin. Isang beses po ay nahuli ko si Elmer na may kachat na babae. Kinumpronta ko po siya at ang sabi niya sa akin ay batchmate niya lang nung high school. Pero laking gulat ko DJ Lala dahil isang araw, tinapat ako ni Elmer na hihingi daw po siya ng space dahil hahanapin niya daw po ang kanyang sarili. Tinanong ko po siya kung may iba na pero ang sabi niya sa akin ay wala. Hinayaan ko po siyang umalis dahil ang sabi niya ay pansamantala lang naman daw. Pero ramdam ko po na may hindi magandang nangyayari. Lumipas po ang isang buwan na walang tawag or text mula kay Elmer. Kaya hinanap ko na po siya sa bahay ng mga magulang niya. Pero maging sila po ay hindi nila alam kung nasaan po si Elmer. Para akong basang sisiw DJ Lala na biglang niligaw. Yung hindi ko alam kung saan ako pupunta, saan ako sisilong. Hinang-hina na po ako nung mga panahong yun dahil umaasa pa din po ako, nagigising ako isang araw na kasama ko na ulit ang lalaking pinakamamahal ko. Hanggang sa nabalitaan ko na lang po sa isa sa malapit niyang kaibigan na may kinakasama na daw po ito at nagdadalang tao. Wala akong magawa sa mga panahong yun maliban sa umiyak. Hinanap ko po siya ng hinanap pero mahirap po talagang hanapin yung taong ayaw magpahanap. Isang araw may kumatok sa bahay at si Elmer po yun. Sobrang saya ko noon DJ Lala dahil ang akala ko po ay babalik na siya sa akin. Pero bumalik lang po pala siya para humingi ng tawad at sabihin sa akin na makikipaghiwalay na siya. Nung mga panahong yun po, parang wala akong naririnig sa lahat ng mga sinasabi niya, tuloy-tuloy lang ang pagpatak ng mga luha ko. Feeling ko wala na akong makita dahil napuno na ng luha yung mga mata ko. Niyakap po ako ni Elmer at sinabi niya sa akin na ingatan ko raw po ang sarili ko. Doon po ako humagulgol ng sobra at nagmakaawa po ako sa kanya. Lumuhod ako. Ang sabi ko, wag niya akong iiwan. Pero umalis pa rin po si Elmer at iniwanan niya na ako ng tuluyan. Hanggang ngayon sariwang-sariwa pa din yung sakit. Siya masaya na sa piling ng iba, sa bagong pamilya niya. Pero ako heto, mag-isa. Hindi ko alam kung magiging masaya pa ba ako. Kasi mula nung mag-isa ako, parang nagalit na ako sa sarili ko. Feeling ko wala akong silbing babae, kaya ako iniwan ni Elmer. Napaka-inutil ko, yun ang tingin ko sa sarili ko. Sana po ay mabigyan ninyo ako ng magandang advice. Gusto ko pong makarinig ng mga salita na gigising sa akin. Hanggang dito na lang po, Mona. Sobrang sakit naman ang kwento ni Mona. Ay, maraming salamat Mona sa pagtitiwala mo ng iyong sulat. Ang may advice ko lang siguro sa'yo,
Huwag mong habulin yung taong hindi na dapat hinahabol. God never designed us to please anyone in this world but only Him. Oo, mahirap sa umpisa dahil nasanay ka, nakasama mo siya palagi sa buhay mo. Nakasama mo siya ng matagal. Takot ka na mag-umpisa ng panibagong buhay nang hindi siya kasama. Normal lang yan na nasaktan ka dahil nagmahal ka ng taong hindi mo deserve. Tandaan mo, hindi rason na iwanan tayo ng kung sinong lalaki dahil may kulang sa atin, dahil hindi tayo magkaanak. Hindi rason para pagtaksilan ka niya. Ano yun? Dahil nalulungkot siya? Kaya naghanap siya ng iba? Hindi mo deserve iyakan yung ganong klase ng lalaki. Masakit, oo. But if you start to move forward, you will gonna success. Huwag mong antayin na tuluyan kang madurog ng dahil lang sa isang lalaki na hindi ka pinahalagahan. Fight enough para sa sarili mo, hindi para sa kanya, hindi para sa kanila. Hindi siya ang oxygen mo para mamatay ka, ikamatay mo ng dahil sa kanya. Hindi niya hawak yung mga paa mo para hindi ka na magpatuloy. Be brave enough dahil may tamang tao para sa'yo. Yung taong ipaparamdam sa'yo na sapat ka, na walang kulang sa'yo, na mamahalin ka ng buong buo at tatanggapin kung sino ka. At lalong-lalong hindi ipaparamdam sa'yo na nakakasawa ka at nakakapagod ka. Bigyan mo ng halaga ngayon ang sarili mo. Darating yung time na may taong magmamahal sa'yo, yung taong nakalaan para sa'yo, yung tatanggapin yung buong pagkatao mo. Yun lang may advice ko sa iyo ngayon, Mona. And andyan yung ating mga viewers na magbibigay ng dagdag advice para sa iyo. Pwede kang magbasa sa comment. Andyan sila, nakasubaybay. And for sure, may mga magagandang may advice sila sa iyo. So maraming salamat sa binahagi mong liham. Sobrang nagustuhan ko talaga yung kwento mo. And tuloy ka lang talaga sa buhay mo. Ayan, hangad ko na balang araw makakangiti ka na at magiging masaya ka na sa buhay mo. Ayan, thank you so much sa lahat ng mga nakinig, sa lahat ng mga viewers. Ayan, maraming salamat po sa panonood at pakikinig sa kwento ng ating letter sender na si Mona. Inaanyayahan ko po ang lahat na pwede po kayo. Welcome po ang lahat na mag-send sa akin ng inyong kwento ng inyong buhay, pag-ibig man yan o personal na buhay. Pwede po natin yung pag-usapan at mabibigyan po namin kayo ng advice ng ating mga viewers. So, ayan. Thank you guys. Thank you so much sa inyong mga suporta. See you on my next video guys. Bye-bye.